Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po! Ito po si Dr. Gary C. at kayo po'y nanonood ng Gabay sa Kalusugan. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa sciatica. Ano po ba ang symptoms, yung mga pwede niyong maramdaman? Ano ang mga kadahilanan bakit kayo nagkaroon nito? At ano yung mga gamutan hanggang sa pwedeng humantong po ito sa operation o surgery? Tuturuan ko rin kayo ng mga self-help technique na gagawin niyo sa bahay na baka makatulong po maibsan ang inyong mga nararamdaman. Ito po'y request ng isang pasyente na pumunta sa klinik at iika-ika at sabi niya, paki-lecture mo naman tungkol sa sciatica. So ito po yon. Pag pinag-usapan ng sciatica, ang nerve na involved, yung tinatawag na sciatic nerve. Ang sciatic nerve ay mula dyan sa ating buto sa may lower back, sa may lumbar area, na gumagapang yan papunta sa inyong hips o balakang, sa likod ng puwet, hanggang sa may likod ng binti, ay makakaramdam kayo ng kung ano-ano na kadalasan panghihina, pamamanhid o kirot. So pwedeng bilateral yan, left or right, o pwedeng isang side lang. Ang sciatica po ay isang uri ng kondisyon kung saan may sumasakit dun sa tinatawag na sciatic nerve. So yung dinadaanan ng ugat na yan, maski saan dyan ay pwede kayong magkaroon ng pain or numbness. So sciatica, usually ang dahilan ay nagkaroon ka ng herniated disc o tinatawag na slip disc o kaya may mga tumubong mga buto o mga tinatawag na bone spurs dyan sa inyong spinal column. At ang pressure na to, nadudulot sa nerve nyo, ang nagkukos ng pamamaga, kirot at pamamanhid, kadalasan affected ang inyong mga binti. So pwedeng bilateral. Bagamat karamihan ng may sciatica ay masasabi natin na hindi naman severe at ito'y kadalasang gumagaling sa pagpapahinga lang. Pero may mga ilan kaso ng severe sciatica na nagkakaroon ng serious leg weakness o panghihina. Hindi makontrol pati ang pagdumi, pag-ihi at kailangan na talaga ng surgery. Ngayon, pag-usapan natin ng facts about sciatica. Ang sciatic nerve, ito yung pinakamahabang nerve o longest nerve in the human body. The most common cause ng sciatica ay slip disc or herniated disc. At ang sciatica ay hindi po sakit, kundi kondisyon. Kondisyon na may masakit sa inyo. So yung term na sciatica ay hindi sakit. Ibig sabihin yan yung description ng sakit. Herniated disc, nakikita nyo, nagdikit na halos, kadalasan yung mga may spondylosis o yung tinatawag na arthritis sa buto. At yan na nagkukos ng pagkaipit ng nerve. So what are the causes? Ano bang ibang causes bukod doon sa nabanggit ko? Pwedeng lumbar spinal stenosis. Ito po kung saan yung mismong butas ng inyong buto o yung kanal ng inyong buto sa spine, lalo na sa lumbar area, ay nagkaroon ng pagkipot o pagliit. So naiipit yung nerve. May tinatawag na spondylolisthesis, may tinatawag na tumor of the spine, infection, injury within the spine, at yung tinatawag na cauda equina syndrome. Napakabihirang sakit po ito na naapektuhan po ang inyong nerves sa lower part of your spinal cord. Pag ganito po, urgent treatment importante. Usually surgery ang kailangan. So tandaan nyo, ito yung mga posibleng dahilan. So ang sciatica po, yan yung nararamdaman nyo na nagmula dito sa mga binabanggit ko. So dapat ayusin itong mga binabanggit ko para mawala ang sakit na tinatawag na sciatica, which is a symptoms. Okay, malinaw po yung sinasabi ko. Kasi marami nagsasabi, may sciatica ako, di ba? So what are the risk factor? Paano kaya magkaroon? Sino nagkakaroon unang-una sa edad? Nalaman na common ang sciatica sa edad na 30 hanggang 40 years old. Ito yung mga active, ito yung mga nagbubuhat-buhat pa na maaari nagkaroon ng problema sa kanilang lower back. Sa pagtanda, maaring nagmula sa edad na ganyan, sa pagtanda, mas lalong lumalala ang kondisyon. Profession nyo na nagbubuhat, medyo mabigat din yan. At yung mga hindi nag-exercise, lalo na yung mga overweight. So ito yung mga nakitaan na mas malaki ang tsansa na magkaroon ng tinatawag na sciatica or sciatic nerve pain na tinatawag. So kung kayo po ay ngayon nagbubuhat, medyo alalay lang, dapat tama yung posisyon nyo ng pagbuhat at alam nyo po ang limitasyon ng dapat buhatin. Ngayon, paano nalalaman kung may sciatica ang isang tao?
Actually, sa pagtanong lang ng doktor ng mga nararamdaman ng pasyente, sa pagsalaysay nyo lang, nagkakaroon na kami ng idea. Pero itong mga nararamdaman nyo pwedeng nag-umpisa sa mild lang, na maaaring kusang gumagaling sa loob lang ng 4 hanggang 8 linggo. So 1 to 2 months kusang gumagaling. Ang tawag dyan, acute sciatica. Hindi kailangan ng gamot. Pahinga lang, maaaring uminom lang ng mga pain reliever, maglagay lang ng warm compress ay makakita na ng ginhawa. Pero pag lumampas na po tayo sa 8 weeks o lampas na tayo sa 2 weeks, 2 months na tinatawag, hindi na po acute ang tawag dyan. Ang tawag na dyan, chronic. Okay. Ngayon, pag persistent, lumampas na tayo sa 8 linggo na masakit ang ating likod, masakit sa may bandang puwet, kailangan na natin magpa-x-ray or MRI para ma-identify natin ano ang dahilan. Sa x-ray, makikita yung ganyan, yung tinatawag na degenerative changes. Ibig sabihin, arthritis sa buto sa likod. Makikita nyo sa MRI yung specific structure kung may naiipit na mga nerves or ligament. So, paano nadadiagnose yan? Simple. Pumunta sa doktor at ang doktor mag-a-advise sa inyo kung anong nararapat, kung x-ray ba o MRI. Ngayon, importanteng malaman kung ano yung umiipit doon sa nerve ninyo para mabigyan natin ng tamang solusyon. Dahil ang kadalasang gamutan ay ganito. Binibigyan ng over-the-counter na pain reliever para maginawaan. Tuturuan ka ng tamang exercise, tamang paglalakad o stretching exercise at i-apply ka ng hot or cold compress depende kung saan ka makakakita ng ginhawa. Yan yung standard. Pero siyempre, titigilan nyo muna yung pagbubuhat ng mabigat, dapat tamang posisyon nyo ng pagbubuhat, tamang paghiga ninyo, may mga suporta o mga back support na pwedeng gamitin. So ang issue, ano bang gagamitin, hot ba or cold compress? May mga pasyente sa cold na gumiginhawa, yung iba naman sa hot. So kayo na pong bahala na pakiramdaman kung saan kayo makakakita ng improvement. Bukod sa mga gamot na iniinom, maaari pong i-advise din ng doktor sa mga chronic sciatica, yung matagalan na, yung physical therapy, cognitive behavior therapy. Nakakatulong yan lalo na pag may chronic pain kayo. So may kinalaman yan more on your mental training. At yung paggamit ng pain reliever, common na binibigay, ibuprofen, yung iba umiinom siguro ng naproxen. So these are mga common pain reliever. Yung iba muscle relaxant, yung iba naman yung mga tinatawag na NSAID or non-steroidal anti-inflammatory drug. So bahala na yung doktor kung anong ibibigay niya sa inyo base sa assessment niya sa inyo. Some may give steroids. May iba may nagbibigay ng mga steroids oral or injectable. Depende na yan sa assessment ng inyong doktor. Ngayon, ang sciatica na umaabot sa kailangan ng surgery. Ang tawag doon sa surgery, lumbar laminectomy. Laminectomy. Binubukan nito yung pinaka daanan ng spinal cord nyo para yung ipit mabawasan. Yung pangalawa, ang tawag discectomy. Partial or entire discectomy. So ano ba yung lumbar laminectomy? Surgery po ito na pinapalaki po yung space. Inaalis yung mga butong matatalas para makadaan po ang inyong mga nerve. Yung discectomy naman, surgical removal ng damaged portion ng tinatawag na herniated disc in the spine. So yan yung pangkaraniwan na ginagawang operation para sa mga taong may severe or chronic sciatica. So kung ano man nababagay sa inyo, depende na yan sa makikita sa MRI or assessment ng inyong doktor. So doktor nyo na magdi-discuss niyan. So ano mga exercise and stretches na pwede nyong gawin? Number 1, ang exercises and stretching ay makakatulong mabawasan ang inyong nararamdaman. Marireduce nito, ma-avoid din nito pag-inom ng maraming gamot na mga pain reliever. At the same time, makakaramdam kayo ng ginhawa at mas matagal po kayong aatakihin. Kumbaga yung flare-up o yung pag-atake nito mas dadalang kung nag-exercise po kayo. So, ang didiscuss natin ngayon ay yung mga basic lang na pwede nyong gawin sa bahay. So, ito po nga ituturo ko sa inyo. Sundin nyo lang po. Simple stretching exercises. O, ready na ba kayo dyan? Ready na. I'm sure marami naman interesado dito dahil marami ako nakikita may ganitong problema. Nag-umpisa lang sa lumbar spondylosis, arthritis sa kanyang butos sa lower back. Tapos, masakit yung puwet ko para may matalas na gumuguhit. Dok, anong gagawin ko? Anong gamot ko? Hindi naman pwede panay gamot, di ho ba?
So ito na po ituturo ko sa inyo yung pinaka-basic stretching exercise. Ready na ba kayo? Ready? Palakpak mo na kung ready. Okay, palakpak mo na dyan. Yan. Okay, so, number 1. Yung mga ituturo ko po sa inyo na exercises, ito po ay kailangan po ninyong gawin ng dahan-dahan. Huwag niyong bibiglain O, ito na po. Ano muna yung mga dapat iwasan? Exercise na dapat yung iwasan pag may sciatica kayo. Ito mga nakikita nyo. Number 1, double leg lifting. Bend over row, yung may bend over nagbubuhat, saka yung leg circle, yung iniikot-ikot nyo yung paa ninyo habang kayo'y nakahiga. So tandaan nyo po, yan tatlong yan, dapat iwasan nyo dahil minsan, yan pang dahilan para mas lalong magkaroon ng kirot mula dun sa inyong lower back, papuntang puwet hanggang hita. So yan yung mga iiwasan, ito yung mga dapat gawin. Very simple lang po. Sciatic nerve floss ang tawag. So habang nakaupo kayo, tingnan nyo lang po yung number 1, look down and flex your knee. Nakatupi ang inyong tuhod habang nakatingin ka pababa. Then gagawin mo lang look up and extend the knee. Yun lang. Gawin nyo lang na mga 20 times. Mabagal lang. So habang nakaupo, yung una yung leg, sunod yung knee. Pangalawa, dapa po kayo. Ito yung tinatawag na half cobra pose. Nakadapa po kayo. At number 1, ganyan ang itsura. At number 2, iangat nyo lang po yung inyong ulo. Pero ang inyong tiyan, nakadikit pa rin po sa inyong sahig o kaya sa bed. So, gawin nyo lang po yan. 20 times din. Dahan-dahan lang. Aangat yung ulo. Para kang cobra. Kaya nga tinawag nga na half cobra di ba? Half kalahati lang Bakit? Yung tiyan nakadikit dun sa kama o sa sahig. Ito nga yung full pose na. Talagang cobra pose na to. Yung medyo nakataas hanggang sa tiyan. Lahat itong mga exercise na ito, pwede nyo pong gawin bilang muna ng 1 to 5 o 1 to 10 sa umpisa. So, ang purpose niyan, maluwagan yung naiipit na nerve at makakaramdam kayo ng ginhawa. So, gawin nyo po yan half cobra, then cobra pose. Madali po ba? Kaya nyo po ba? Okay, kaya nyo yan. Ito yung susunod. So, pwedeng tulungan kayo ng kasama nyo sa bahay o kayo. So, habang nakahiga kayo, ito naman yung tawag na lying figure 4 stretch. Para nakadekwadro kayo pero nakahiga. So, yung nakikita nyo, may hawak siyang parang tali, parang hinihila niya yung kanyang kaliwang thigh papunta sa dibdib. Pero kung kaya nyo o kaya hindi nyo kaya, pwede kayo mag-ask someone to help you. Parang itinutulak lang ang tuhod nyo papunta sa inyo habang nakadikwatro ang forma nyo. Yan po yung tinatawag na lying figure 4 stretch. Very effective po yan. I-try nyo. Okay? So sana po, maski paano meron po ako na i-share sa inyo. Ito po si Dr. Gary C. Gabay sa Kalusugan. Sana mag-subscribe at huwag nyo kalimutan mag-thumbs up. At sa mga nagustuhan po yung aking paliwanag, mag-iHeart GSK naman kayo dyan sa baba. Sign of your support lang po yan at na-appreciate yung aking ginagawa. Sa mga nagtatanong ng aking clinic, ito po, The Life Extension. Tandaan nyo may DA, Center for Health and Wellness. Nasa 3rd floor po ng Belkins Tower sa Malacas Street, Central Diliman, Quezon City. Nasa likod lang po ng Philippine Heart Center. At yan po ang contact numbers. Tawagan nyo po yan kung gusto nyo pong magpakonsulta. By appointment lang po ang consultation. Kasi gusto ko may limited time sa bawat pasyente. Hindi yung nagmamadali ako, di ba? At ito po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Sana po nakatulong ako sa inyong lahat. Maraming salamat po. Bye-bye.